Magsitayo po ang lahat at makiisa sa ating banal na pagdiriwang. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga kapatid, ang ikalawang linggo matapos ang araw ng Pasko ay atin pong pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon o tinatawag po nating Epiphany o Epiphania, na kung saan si Jesus ay inihandog, nagpakita para sa buong mundo. At upang tayo maging marapat na maging handog para sa buong mundo at sa ating kapwa-tao, ating pagsasiyan aminin ang ating mga nagawang kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubos akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga gabiring Maria, sa lahat ng mga pinagawa natin, at sa inyo mga kapatid, ang paglalaan sa Panginoon Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan, at pagtubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong tahanan. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinagnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya, loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagsipo po. Unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag ng tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanag ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang kaningningan, sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit ng kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo, ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawin ito, kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Midian at Ephah.
At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon, puon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong karunungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig at kakalat. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloo, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupuri, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Karong pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman, mabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin. Ang tungkulin ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi pinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea
noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y nagigapig kaigdi ng buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskiba sa Israel at tinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta, ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at tinanong kung kailan lumitaw ang tala, at pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagbalinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanapin mabuti ang sanggol. Kapag inyo natagpuan, ibalita agad yung sa akin upang ako'y makasampa sa kanya. At lumakad na nga ang pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita sa silangan. Hanggang sa sumamit sa tapat na kinaroon ng bata, gayon na lamang ang galak ng pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sidlan at hinandog sa kanya ang daladalang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamagitan ng panaginip na huwag na silang bumalik kay Herodes. Kaya nag-iba sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po mga kapatid ay nasa concluding part na po tayo ng ating spiritual exercise. At napakaganda po ng misa po natin para sa gabing ito o sa linggong ito. Natapat pa na Epiphany, ang pagpapakita ng Panginoon. In every spiritual exercise, our goal is not to cry. Diba? Dami kasi mga nagsasabi kapag nagre-recollection tayo, kailangan umiyak muna, kailangan magdrama, kailangan magkamati-mati, but to encounter Jesus in our spiritual activity. And now, we are on the concluding part of our spiritual exercise in align to our celebration today ng pagpapakita ng Panginoon. Father, nakita na po namin ang Panginoon. Ano po bang klaseng pagpapakita ang ginagawa niya? My dear brothers and sisters, ito pong Epiphany na tinatawag na kapistahan ito, meron po itong napakalalim na kahulugan. Alam niyo po ba, nung Pasko, mismong araw ng Pasko, kanino nagpakita ang Panginoon? Sino ang kanyang visitors? Nung pinanganak siya? Animals. Ang galing. Akala ko 3 haring mago agad. Saksaka lang. Ay, pagkain lang sinagot niya, di ba? Diba? Animals, di ba? Mga pastol, di ba? Ano yung mga hayop? Anong klase sila? Lesser beings. Di ba? They are the least expected to see the Messiah. Second is the pastol. Ang pastol, mga kapatid, sila po ay mga hindi na pagkakatiwalaan. Alam niyo ba yun? Ang mga pastol ay mandarambong, magnanakaw, sinungaling, makasalanan. Pero bakit pinili ng Diyos? Para unang pagpakitaan niya sa araw ng Pasko. And now, nandito tayo sa kapistahan ng Epiphany na kung saan si Jesus nagpakita sa buong mundo sa pamamagitan ng kanyang 3 bisita, ang 3 pantas. Ano pangalan ng 3 pantas? Okay. Melchor, Gaspar, at Baltasar. To understand clearly, ito pong mga pantas na ito, hindi ito 3 hari. Kung 3 hari, nag-away-away yan, di ba? Meron pang 3 hari magkakatropa na sila 3 lang ang lalakad, di ba? Ito pong mga pantas, they are scholars, scientists, astronomers,
Kaya lang sa totoo lang, nung time na wala pang term na astronomers. They are enlightened people. Yun ang term na technical nung ancient times na yun. They're enlightened people who study the constellations or the stars. No? At nakita nila itong Star of Bethlehem. From east, nakita nila itong talang napakaliwanag na ito. At alam nila, ang liwanag na ito ang simula na kung saan ipinanganak na ang hari ng mga Hudyo. At gusto nilang sambahin ito dahil nasusulat, ang hari ng mga Hudyo ay hari ng lahat ng mga hari, pinakadakila sa lahat. Kaya hinandugan nila ang batang Jesus na ginto, kamanyang, at mira. It symbolizes the gold as God's kingship, frankincense, God's, ang pinakaano na Jesus bilang pari, and myrrh about death, yung myrrh, formalin, no? Pagpapakita ng kadakilaan ng Diyos mula sa kanyang pagka-Diyos, pagka-hari, pagka-propeta, at sa kanyang kamatayan sa buhay na walang hanggan. Ngayon din mga kapatid, sa bahaging ito ng ating pagnilay, let's focus on the star. Meron na tayong overview ng what happened in Epiphany, di ba? Dumalaw yung tatlong hari. Mag-focus tayo sa between. Yung between, ito po yung inaaral ng mga pantas. At ang between, napakaganda kapag maliwanag. Mga kapatid, bilang mga choir, tayo ang between ng misa. Kayo ang nagbibigay ng ningning at sigla sa ating selebrasyon. Pero kapag ka ang atensyon ng ningning ay sa iyo, parang nakakalimutan mo na kung bakit ka may ningning at ilaw. Sino ba ang tinatanglawan mo para lalong magningning? Ito'y walang iba kundi ang Diyos na dapat natin makita. The reason why we have this shine in our hearts is to emphasize the one whom we beam up that light, and that is Jesus, who manifested Himself as a human being like us. Kaya mga kapatid, may ningning ka man, may ganda ka man, ito'y hindi patungo sa iyo. Ito'y patungo kay Kristo na sinasamba natin at palaging hinahain sa pagdiriwang natin ng banal na misang ito. And that is the self-manifestation of God sa atin bilang mga tao. Ang Diyos na hindi natin mawari, ang Diyos na hindi malirit ang ating isipan, ang Diyos na hindi natin maunawaan, nagpaunawa sapagkat ang mga tao walang tinuro, kundi ang ningning niya'y nanggaling sa Diyos na totoo. Kaya po mga kapatid, as we end up this spiritual exercise, as we journey together, bago po kayo mag-party at magpakasaya, ang ningning na meron kayo dapat ay patungo kay Kristo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tatayo po lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalplok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama sa langit na nagbibigay ng liwanag sa lahat ng bansa upang makapaghandog ng pagsamba kay Kristo na isinilang na mahal na Birhen. Sa bawat panalangin ating tutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, tingin mo kami. Upang makapaghandog ng pag-ibig
ang simbahan sa salita ng Diyos na isinilang ng Mahal na Birheng Maria, manalangin tayo sa Panginoon. Upang makapaghandog ng pag-asa at pagtitiwala ang tanang mag-anak na nabubuklod kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Upang makapaghandog ng pagsambang kalugod-lugod tayong lahat na tinipon ni Kristo para makadulog sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating mga kahiling at panalangin para sa pagbilang misang ito. Abang makapangyarihan, tinipon mo ang tanan sa pag-ibig ni Kristo na sumakop sa sanlibutan, pakundangan sa panalangin ng Birhen. Pasapitin mo kami sa kasiyahang makabisan ang tanang nagkakaisa sa kalutian ng iyong kaharian sa pamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami. Dapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Manalangin kayo mga kapatid upang ito paghahain natin ay kalagalan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Pinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa purinya at karangalan sa ating kapangyarihan at sa buong sambayanan. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi nagkinto, umirang insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain, at pinagsasaluhan. Si Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Cristo ng aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikay aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, nabubuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalak na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal na mga kaloob nito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob ng handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubugos para sa inyo, para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo na ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, kami mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, kami mahal, ngayon at magpakailanman. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakasa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, at Rinaldo na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay nang may pag-asang sila'y muli mo buhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan magpagindapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, nila San Pablo, San Benigno, Santa Scholastica, Santa Filomena at San Beda na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang bayan, pag-ibig, sama-sama nating awitin, panalangin ituro sa atin. Sumasalangit
Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen.
sunrise to come. Our hope now has dwindled. We are cold, we are numb. In all freedom, we chose to stray far away from the light. Now we stagger, we stumble, and lost on our sight. Oh, Emmanuel, Emmanuel, naming back to you. How we yearn for your warmth and your love to come through. Oh, Emmanuel, Emmanuel, how we long for your dawning. Draw us to you, light us anew. Oh, Emmanuel, to your loving name be true. I will gather for toll. I will bring your love, the revealed soul, forsaken. I am promised I am with you. Emmanuel, God is near. Let me cry. I will raise you. Ama naming pagmahal, pangunahan mo kami lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Ang epilogue ng ating spiritual exercises ay ito. Hindi po lahat magkakaroon ng kaganapan to for sure. Makakalimutan natin. Pwede pag umuwi tayo ng Bulacan, balik ulit tayo sa back to regular programming. Ang pinaka-essence po siguro ng gagawin po natin ito ay kahit pa paano nagkaroon tayo ng awareness. Awareness and opening sa ating pagkatao na meron tayong dapat na i-develop and improve, enhancement. Huwag kayong matakot sa development. Development is necessary for us for not to be stagnant. And that is the reason why God made man. Ayaw niya maging stagnant yung pananampalataya, kaya siya'y nagkatawang tao para sa ating lahat. Muli, salamat po sa inyong pagtitiwala upang kayo gabayan sa inyong pananampalataya at para pangasiwaan ang banay na magsasabi na ito para simulan ang inyong taon. Kaya po maraming salamat po sa inyo. Thank you, Padre. Okay. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo. Salamat sa Diyos. Nagsipagandon ng kahilalan. Bagong taon ay ng bagong buhay. Ang higaya ang aking bayan. Tayo magsikap upang makamtan natin ang kasagalan. Tayo'y magsiawi habang ang mundo'y tahimik. Sanggol na dulot ng langit, tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong araw, at magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigaya. Bagong taon ay magbagong buwan, bagong ligaya ang ating bayan, tayo magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawi habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong araw. Tayo, namamasko po. Namasko kay Father.